Yung mga bagay na binanggit kanina, titigil at mawawala. Ngunit anya ang mananatili ang tatlong ito. Ito yung virtue na itinuturo ng Biblia. Hindi po yung binabanggit kanina sa philosophy. Bagamat magandang bagay din po yun na may practice, pero may sasagawa mo rin yun kung meron kang pag-ibig. Ito anya yung nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. At ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya po, huling verse na lang po na aking babasahin sa inyo. Nahirapan na po. In 1 John chapter 4, verse 8, whoever does not love does not know God. Sino mang hindi umiibig, hindi pa nakakakilala sa Diyos, kahit pa sabihin mong kilala mo ang Diyos. Bakit? Kasi ang pag-ibig po, pagsunod yan sa kautusan eh. So kapag hindi mo sinusunod ang kautusan niya, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Kahit pa sabihin ng yung labi na kilala mo ang Diyos, mananamba ako sa Diyos. Eh kung hindi ka naman umiibig, hindi mo tinutupad ang kanyang kautusan, you really don't know God. Because God is love. Kaya po, mga kapatid, yan nga po yung huli natin babasahin. Ang iwan ko po sa inyong mensahe, mga kapatid, let us love upang makapag natin ang mga kautusan ng ating Diyos na sinasama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa naging katuruan ng ating kapatid sa umaga ito patungkol sa pag-ibig. Ngayon po ay dumako tayo sa pinaka-sentro ng ating gawain, ang pag-aalaala sa pagkamatay ng ulit pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po ay umawin sa ulit ng 200. Number 280. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of the great sacrifice on Calvary. This
sa ating gawain sa pagtutulputo ng tinapay at pag-inom ng saro. Pagbabasa ng talata sa 1 Corinto, chapter 11, verse 23 to 29. At ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing Sepulkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos sa makahapon at sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dalawin siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo para sa mga natin ipo natin ang ulo at wala. Diyos Ama na mga Panginoon sa lahat, Panginoon, po ay puso papasalamat sa nagulti po sa amin ang pagkakataon nito. Na muli ay aming niwalahanin ng nagagawa ng mga na si Kristo Jesus ng Panginoon. May sinakripisyo niya ang sarili upang sa ating maligtas. Nadalangin ng Panginoon ang hawak ng mga lingkod, ang katas ng ubas na sumisibulo sa kanyang dulo, at ang tinapay ng nagagula na sumisibulo sa kanyang katawan. Dalangin na yung Panginoon na paspasabi po ang pagin nito at ang bawat isa po sa amin na natanggap. Nawa ay pagkamit po sa amin ang kapatawaran ng mga pagkakasala at hindi na naging pagkalagutid kami sa iyong harapan, Panginoon. Nawa ay naging karakasan dito ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po ang sinasamo at nadalangin sa harap po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tawag po tayo para sa pag-aambagan. Muli ba ng talata sa 1 Corinthians, verse 16, verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kaya ninutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing munang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbubuhat na magsimpan, ayon sa kanyang ginhawa, upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagparento. Tawagin po natin ang page 68. Muna at ika-apat na stanza.